Bilang opisyal na unang trade ngayong offseason matapos magkampiyon ng OKC Thunder, mga idol, gumalaw na kaagad ang Boston Celtics at kinuha si Anthony Simons. Tapos may dalawang second rounders pa yan mula Portland Trail Blazers kapalit ni two-time NBA champion and veteran guard Jrue Holiday. Ito po ang unang move na ginawa ng Celtics ngayong offseason at ine-expect po natin na marami pa pong gagawing offseason moves yung Celtics bilang reconstruction nga ng kanilang roster at out sa buong taon si Jason Tatum. So nasa gitna sila ng parang transition talaga kung dapat magpalakas pa sila o dapat sadyain na nilang magpahina muna kasi alam nilang hindi sila magcha-champion nang wala si JT. Malalaman natin yan syempre base sa mga moves na kanilang gagawin at kung paano nila bubuuhin ang kanilang roster. And isang matalino move po para sa akin itong ginawa nila na pagkuha kay Anthony Simons, mga idol. Lalong-lalo na kung usapang pera lang kasi expiring na ang kontrata nito kapag natapos ang paparating na season. So if ever man na hindi na nila trip papirmahin tong si Simons, edi okay, yun na yun. Magiging mas flexible ang budget ng Celtics at maaaring magpapirma pa ng ibang player na nanaisin nila kung ayaw na nila kay Simons matapos ang paparating na season nga. Kay Holiday kasi bagamat masasabi mong mas malakas to kay Simons overall ay hanggang 2027 to 2028 pa po ang kontrata niya. So matatali ka talaga dyan ng 2 seasons pa matapos yung paparating na season ngayon sabay pababa na rin ang laro niya. By the time natapos na ang kontrata niya ay 38 years old na po siya nun tapos babayaran mo ng 37 million. Kaya money-wise talaga good move po itong ginawa ng Celtics kasi nakawala sila sa kontrata ni Jet to Holiday. Tsaka since mas maliit po ang sweldo ni Simons kaysa kay Holiday for next season, ay mas maliit po ang tax na babayaran ng Celtics at makakatipid pa nga raw sila ng around $40 million in tax buhat ng move na ito. Pero hindi lang naman pera ang benefit niyan syempre. Si Simons ay bata pa rin naman at isang starting caliber player din po. Nitong katatapos lang na season ay nag-average siya ng 19.3 points, 2.7 rebounds, and 4.8 assists per game at isang consistent na 20 points per game scorer 2 seasons bago nito. Entering na rin po siya sa kanyang pang-8 season, mga idol, imagine nyo yun, pero 26 years old pa lang siya. Kaya kung usapang scoring lang po ay maaasahan mo talaga siya at maaaring mabunuan niya yung iilan sa mga puntos na mawawala kasi injured po si Tatum. So benefit din po yan na may bagong katuwang na si Jaylen Brown sa scoring. Kasi at this point of their career ay pausbong o masasabi pa nga natin na nasa prime na itong si Simons tapos palubog na po ang laro ni Jrue at hindi mo rin siya maaasahan umiscore ng 20 sa bawat laro, hindi tulad ni Simons tapos may 2 second rounders ka pa bilang cherry on top. Sa parte naman po ng Portland, no, masasabi nating medyo nalugi talaga sila kasi ayun nga, sila na yung sasalo sa kontrata ni Holiday na mahaba pa bago matapos, then nagbigay pa sila ng picks para doon. Siguro ang pinaka-benefit nito ay may seasoned veteran na sila na gagabay kay Scoot kasi unti-unti na rin namang gumagana ang laro nito. At mukhang ine-embrace na talaga ng Portland na itong si Scoot ang point guard of the future nila. Pero serviceable player pa rin naman po si Holiday. For sure ay starter pa rin to sa Portland if mangyari nga na ikikip nila to. Baka si Holiday din ang maging susi para makatago sa playoffs itong Portland kahit na palakas ng palakas ang Western Conference ngayon. Hindi man siya kasing lakas umiscore ni Ant Simons pero two-way player kasi to at isa pa rin sa mga the best na role players ng liga. Kaya baka may mga teams din na tatawag dito sa Portland para sa mga serbisyo ni Holiday at baka matrade pa nila to sa magandang kapalit din, di ba? Kasi ganyan din naman ang ginawa ng Portland kay Holiday 2 seasons ago. Kinuha nila mula sa Bucks kabilang doon sa Damian Lillard trade tapos tinrade din naman papuntang Celtics kinalaunan. Pwede ulit gawin ng Portland yan if maganda ang bigayan, hindi ba? Pero okay na sana sa kanila kung straight up trade lang at walang picks eh. Bata pa kasi si Simons at starter nila yan ng about 4 years pero tumatandang Holiday lang mag-isa ang kapalit. When in fact, pwede rin humingi ng picks ang Portland dito sa Boston kasi napakalaki ng kontrata ni Holiday na inako nila. Kaya yan mga idol, para sa akin ay Celtics po ang panalo sa trade na ito. Sa usapang pera pa lang ay nanalo na kaagad sila. Pero na-manage pa nila makakuha ng 20 points per game na score, then may picks pa. Hindi ko masasabing panalo na kagad ang Portland dito mga idol. Siguro if makapasok sila sa playoffs next season tapos isa sa mga leaders nila si Holiday, pwede ko na sabihin panalo na rin sila. Or if iti-trade pa nila to, then solid yung kapalit. Pero right now, parang inako lang nila yung dambuhalang kontrata ni Holiday tapos tinanggalan ng sarili nila ng flexibility, then namigay pa ng picks in the process. Pero sa inyo ba? Sino ang nanalo sa trade na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.